Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang panganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Class, wala tayong quiz ngayon. Wala muna tayong Q&A ngayon. Wala muna tayong review. Di ko alam kung natakot umupo sa unahan. Kaya walang nakaupo sa unahan. Pwede na kayo umupo. Wala tayong question and answer ngayon, no? Talagang lumipat nga. Di naman sila nakakasagot pag tinatanong ko. Okay. Pasensya na po at sana malinaw pa rin ang aking pagsasalita. Medyo nagkaroon lang ng allergy, kaya medyo hirap lang yung aking labi, no, na bumuka, at sana po malinaw pa rin ang aking pagsasalita. Huwag nyo na may ipagdasal na sana bukas may sakit pa si Father, no? Para walang exam. Okay. So ito na po. Ang kwento ni Maria. Babalikan natin ng konti. Nung ikatlong araw, narinig natin ang kwento ni Jose. Tama, si Jose. Kasi yung pangalawa, ako buti na lang talaga, no? Hindi ako makababa. Yung pangalawang araw kasi, di ba, yung lahi. Yung pangatlo ay yung, sino na? Si Jose. Okay. Narinig natin, nakita natin yung side, yung kwento ni Jose. At ano ang kwento kay Jose? Si Maria ay nabuntis. Pero ang usap-usapan, ang kumalat na balita, kaya siya nabuntis ay dahil nakipagtalik siya sa iba.
hindi kay Jose. Naintindihan ba? Yan. Siyempre, nandun tayo sa side ni Jose. Kumbaga, sa mga kalalakihan, kung kakausapin ka ng mga barkada mo, ay talagang akala ko pa naman, yung iniingat-ingatan mo, yung pinakamamahal-mahal mo, napakadalaga, napakamainhin, napakamabait, pero bakit yung pala? Kasi nga, nabuntis, di ba? Yun yung side ni Jose. Buti na lang, sabi nga po, matuwid si Jose, kung kaya't hindi siya nagpadalos-dalos sa kanyang desisyon na hiwalayan si Maria. Idinaan niya ito sa pagtulog, idinaan niya ito sa pagiging mas mahinahon sa pagharap sa mga issue nilang dalawa. Naintindihan pa ba? Okay pa tayo? Yan. Kaya nang mapakita ang anghel sa kanya na sinabi at ipinaliwanag ng mabuti kung ano ang sitwasyon. Ngayon, ito na yung side ni Maria. Kaya pala, kumbaga, malilinawan tayo, kaya pala siya nabuntis. Hindi dahil nanloko siya, hindi dahil sa hindi siya naging tapat kay Jose. Kaya siya nabuntis ay dahil sa Espiritu Santo. Dahil siya ay pinili na ng Diyos na maging ina ng tagapagligtas. Nakukuha po? Maganda kasi na matutunan natin yung ganitong pag-iisip na lagi tayo dapat maging handa na pakinggan muna ang parehong side. Alamin mo muna, ano ba ang kwento? Ano ang nangyari? Mahirap yung side mo lang. Mahirap din na papanigan lang natin ang isang kwento nang hindi muna natin pinakikinggan yung kabilang kwento. Yan, di ba, sa mga social media, ang dami nating komento na hindi naman natin alam ang buong konteksto. Hindi natin alam kung ano ang tunay na kwento. Ngayon, linawin natin ulit. Si Maria ay kinausap ng anghel at sinabi kung ano ang plano ng Diyos sa kanya. Ngayon, siya naman ang magdidesisyon. Sa murang edad ni Maria, may isang desisyon siyang dapat gawin na magkakaroon ng matinding epekto magpasa hanggang ngayon. Ano ang desisyon na gagawin ni Maria? Siya ay maglilihi. Ang desisyon ni Maria, siya ay tutugon ba sa panawagan ng Diyos na siya ay maging isang ina? Sa kabila ng kanyang mga agam-agam, ng kanyang mga pagdadalawang isip, mga tanong sa kanyang buhay, sa kanyang isipan, paano mangyayari yon? At delikado, kapag siya ay nalaman na buntis, maaari siyang patayin ng taong bayan. Pero mas naging mahinahon si Maria, kalmado lang. Kaya nga sabi, pinakinggan niya, kung ano ang sabi ng anghel. Ang sabi ng anghel, matuwa ka, magalak ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, gumising ka muna. Hindi tayo magkakaintindihan dito. Pag tinulugan niyo ko, hindi niyo maintindihan kung anong mensahe ng Diyos pag pikit-pikitan ka dyan. Okay. Naintindihan ba yung pinupunto natin sa umagang ito?
Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, matanda ka na. Ibig sabihin, capable na tayong magdesisyon. May kakayahan kang magdesisyon. At kung ano ang nangyayari sa buhay mo, kung ano ang sitwasyon mo ngayon, yan ay bunga ng iyong desisyon. O kaya naman, iisipin mo, ano ang mga responsibilidad na dapat mong harapin sa desisyon na gagawin mo ngayon. Alam niyo po, no? Na medyo hindi ko alam kung, kasi sa lugar natin, hindi na natin napapakinggan yung kalembang. Tama, no? Hindi ko alam kung kailan niyo huling narinig yung kalembang na sa mga matatanda na narito, hindi ko rin alam kung naabutan niyo pa ba yung panahon na kapag narinig mo ang kalembang ng kampana, yan ay udyat na tayo ay magdarasal ng orasyon. At kapag kumalembang na, titigil ang lahat. Naabutan niyo pa ba? O minsan kumakalembang na, ang lakas-lakas na ng kampana, wala lang, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagkilos, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paggalaw. Kaya magandang paalala din na, kaya tayo umihinto kapag napakinggan mo ang anunsyo sa desisyon na gagawin mo. Gaya niyan, naguluhan na yung ating SOCOM, nag-playback agad. Huminto ka muna. Di ba? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huminto ka muna. At maglalagin pa ang SOCOM natin. Di ba? Huminto ka muna. Para nang sa ganun, mas maging malinaw sa iyo, mapag-isipan mo ng mabuti kung ano ang dapat mong gawin, kung ano ang desisyon mo. Halimbawa, ulitin ko po, no? Kaya tayo humihinto dahil gagawa tayo ng desisyon kung paanong si Maria huminto muna. Kaya ang kwento ng kasaysayan ay huminto. Di ba? Maalala nyo ulit. Kaya lahat ito connected, no? Ang sabi doon sa genealogy, ang huling pangalan na binanggit, si Jose, na asawa ni Maria, na huminto ang kasaysayan, nagsimula ang bagong kwento. Yung lumang tipan, may bagong tipan. Di ba pag binasa nyo ang Biblia, halos lahat yan, yung apat na mabuting balita, patungkol sa kapanganakan ni Jesus. May bagong kwento. Nagsara na, natapos ang isang kwento, magbubukas ang bagong kwento. Ngayon, ikaw, magdidesisyon ka rin. Tapos na ang kwento ng iyong magulang. Ikaw na ngayon ang gagawa ng iyong buhay, pero anong desisyon ang gagawin mo? Anong desisyon ang pipiliin mo? Buhay mo na yan. Hindi na ito dahil sa kanila, hindi na ito yung panunumbat sa kanila, kundi ikaw na ngayon. Kung mag-iisip ka, hihiwalayan mo ba ang iyong asawa? Anong mangyayari sa mga susunod? Sa mga kabataan, papayag ka ba na makipagtalik sa jowa mo ngayong alam mong estudyante ka pa lang? Ano magiging consequences? Papayag ka ba na kapag inaaya ka ng mga barkada mong magbisyo, ano ang mangyayari? Ikaw yan. Bawat araw, mayroon tayong desisyon na ginagawa.
Yan, sa social media, ipopost mo ba yan? Magkokomento ka ba? Ano ang pwedeng maging mga consequences niyan? Atin na to. Bawat araw, ang Diyos nagdidesisyon na, sige, gumising ka pa, mabuhay ka pa. Pero yung buhay na gagawin mo sa iyong paggising na kaloob ng Diyos, kailangan mo din naman pag-inilayan ng mabuti. Sabihin niyo alit sa katabi ninyo, magdesisyon ka ng tama. Diba? Kahit yung pakikipag-away, desisyon yan. Lahat, sa bawat araw natin, may kailangan tayong gawin. Minsan gusto natin magrebelde lang. Gusto natin patunayan lang na kaya na natin. Pero hindi natin ito pinagdadasalan. Tayo yan, ha? Desisyon mo yan. Buhay mo yan. Pero nawa, ang bawat desisyon na ating gagawin ay idasal mo. Isangguni mo sa Diyos. At sa dulo, at the end of the day, ang sasabihin lang natin, sana pagkatapos ng araw na ito, katulad ni Maria, na sumunod sa kanyang narinig na mabuting balita at buong pagpapakumbabang sinabing, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari kung ano ang ibig niya. Amen.